ang duwendeng nagbigay ng kayamanan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story? Salamat! Sa baryo ng San Gabriel, may isang binatang nagngangalang Ramon. Isa siyang simpleng magsasaka na halos walang pag-aari. Ang kanyang kubo ay yari lamang sa kawayan at nipa, at ang lupang kanyang sinasaka ay maliit at matagal nang hindi nagbibigay ng masaganang ani. Ulila na si Ramon. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa sakit. Mula noon, natuto siyang mamuhay mag-isa. Sa kabila ng kahirapan, kilala siya sa baryo bilang mabait at hindi sakim. Ngunit may isang tao na palaging naiinggit sa kanya, ang mayamang mangangalakal na si Don Arturo. Si Don Arturo ang pinakamayaman sa baryo. Marami siyang lupa at tauhan. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya kailanman naging kontento. Palagi siyang naghahanap ng mas marami pang paraan upang yumaman. Isang araw, habang nag-aararo si Ramon sa kanyang maliit na bukid, napansin niya ang isang maliit na punso sa gilid ng lupa. Matagal na itong naroon, ngunit ngayon ay tila may kakaibang katahimikan sa paligid nito. Naalala niya ang sabi ng kanyang lola noong bata pa siya. Kapag may punso, makikiraan ka ng maayos. May mga nilalang diyan na hindi dapat ginagalit. Kaya tuwing dumadaan si Ramon, palagi siyang nagsasabi, "Makikiraan po." Hindi niya kailanman tinapakan o ginambala ang punso. Lumipas ang mga buwan. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, narinig niya ang isang mahina, ngunit malinaw na tinig. "Ramon!" Napalingon siya, ngunit walang tao. "Ramon, lumapit ka." Ang tinig ay nanggagaling sa punso. Unti-unting bumukas ang maliit na butas sa lupa, at mula roon ay lumabas ang isang matandang duwende. Kulubot ang mukha nito, ngunit mabait ang mga mata. "Hindi ka natatakot?" tanong ng duwende. "Hindi po," sagot ni Ramon. "Wala naman po kayong ginagawang masama sa akin." Napangiti ang duwende. "Matagal ka na naming pinagmamasdan," sabi nito. "Maraming tao ang dumaan dito, ngunit ikaw lamang ang taong palaging gumagalang." Pagkatapos ay sinabi ng duwende, "Gusto ka naming gantimpalaan." Dinala ng duwende si Ramon sa loob ng punso. Sa loob ay may maliit na kuweba na puno ng kumikinang na gintong barya at alahas. Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang nakita. Ngunit bago siya bigyan ng kayamanan, sinabi ng duwende, "May 3 pagsubok muna." Unang pagsubok, binigyan siya ng duwende ng isang maliit na supot ng ginto at sinabi, "Dalhin mo ito pauwi nang hindi ipinagyayabang." Habang pauwi si Ramon, may mga taong nakakita sa kanya. Isa sa mga ito ay si Don Arturo. Napansin ng mayaman ang supot na hawak ni Ramon. "Anong dala mo diyan?" tanong nito. Ngunit hindi nagsalita si Ramon. Ngumiti lamang siya at nagpaalam. Ikalawang pagsubok kinabukasan, bumalik siya sa punso. Sinabi ng duwende, "Kung ikaw ay bibigyan ng mas maraming kayamanan, ipapagamit mo ba ito sa iba?" "Hindi ko po kayang panoorin na naghihirap ang iba. Kung may kakayahan akong tumulong," sagot ni Ramon. Tumango ang duwende. Ikatlong pagsubok, ang huling pagsubok ang pinakamahirap. Sinabi ng duwende, "May darating na taong susubok na kawin ang aming kayamanan. Kapag nangyari iyon, tutulungan mo ba kami?" Sumang-ayon si Ramon, at hindi nagtagal, nangyari nga iyon. Isang gabi, dumating si Don Arturo kasama ang ilang tauhan. Narinig niya ang balita na may kayamanan daw sa lupa ni Ramon. Hinukay nila ang punso. Ngunit nang mabuksan nila ito, may kakaibang nangyari. Umihip ang malamig na hangin. Nagdilim ang paligid. At mula sa punso ay lumabas ang maraming duwende. Napatakbo ang mga tauhan ni Don Arturo sa takot. Si Don Arturo naman ay napaupo sa lupa, nanginginig. Dumating si Ramon at humarap sa mga duwende. "Patawarin niyo po sila.
Sabi niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil sa kabutihan ni Ramon, pinatawad ng mga duwende ang mayaman. Pagkatapos ng gabing iyon, tinupad ng mga duwende ang kanilang pangako. Binigyan nila si Ramon ng sapat na kayamanan upang mabuhay ng maayos. Ngunit higit pa roon, pinagpala nila ang kanyang lupa. Mula noon, naging masagana ang kanyang ani. Ginamit ni Ramon ang kanyang yaman upang tumulong sa baryo, nagpagawa ng balon, tumulong sa mga mahihirap, at nagbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Samantala, si Don Arturo ay nagbago rin. Natutunan niyang hindi lahat ng kayamanan ay makukuha sa kasakiman. At hanggang ng ngayon, sa baryo ng San Gabriel, may kasabihang paulit-ulit na sinasabi ng matatanda. Ang tunay na kayamanan ay napupunta lamang sa taong may mabuting puso at marunong gumalang sa hiwaga ng mundo.